So guys, sa last video ko po, may pa-premyo po akong ibibigay sa makakahula kung sino po yung dalawa kong senador na dinagdag sa Duterte. So guys, ang instruction ko po doon ay i-share nyo po yung video ko sa Facebook. Kunwari mga idol, pinost ko sa page ko, 'di ba? So guys, ito po yung aking page mga idols, 'di ba? Ito po ang page ko na Mr. Rio. Okay, i-down nyo lang mga idol. Okay. Ito po yung video na yun mga idol. Ito pong video na to. Okay. All you have to do is click share mga idol. I-share nyo lang po ito. Tapos ilagay nyo po yung pong inyong sagot. Sa kung sino ang dalawang dinagdag ko So guys, ilagay nyo po ang inyong sagot sa kung sino ang dalawang dinagdag ko sa Duterte nung nakaraang halalan. Okay ba? So guys, kunwari ang sagot nyo ay si Iron Man. Saka si Batman. Parang ganon, di ba? So ano guys, hulaan nyo ha. And then, just click share mga idol. I-click nyo lang po yung share. And that's it. Makakasali na kayo mga idol. Pero sa video na to mga idol, itong video na to na ang i-share nyo at ilagay nyo po ang inyong mga hula. Okay ba mga idols? Malinaw yung instruction ko ha. Kung sino lang po ang mag-share nito, yun po ang makakasali sa ating pa-contest. At kung sino po ang makahula nung pong dalawang senador na yon, may GCash po sa akin. Okay ba mga idols? Pero nung chinek ko yung page ko mga idol, may mga nag-share pero wala pong mga caption. So salamat naman at walang sumali. Hindi po, joke lang. Siyempre gusto ko merong sumali para merong manalo Tama. So guys, ito po yun. Punta ako dito sa aking last video. Yung garapalang kalusot ng ng Comelec, 'di ba? Walang sound diyan syempre. Pero guys, merong mga answer dito sa comment section mga idol. Okay, check natin yung mga comment ng ating mga kapatid dito. Mga makabayans nating mga kadides. Sabi ni Idol Cord, planado ni Bangag. Grrr. Oo nga guys, mukha nga. Hunasan and Villar yung plastomon no mga idol. And tingin ko sobrang hirap sagutan ng dalawang additional na senador ko mga idol kasi hindi nyo ine-expect na yun yung dalawang senador na inad ko. So hindi po si Villar at si Hunasan mga idol. Aimee at Camel? Hindi rin po. Hindi rin. Si Kirubin daw sa si Marcos? Hindi rin po. Ayon kay Idol Balotsky 31, straight PDP kami, bakit ganon? Taga saan ka ba idol? If taga Mindanao ka, no doubt mga idol. Duterte po kasama si Aimee at si Camille, yun po ang top 12 doon mga idol. Tingin ko hindi po nila na-manipulate ang resulta ng botohan doon. Para sa akin, yun ang legit dapat na lumabas kung walang dayaan ang eleksyon. Okay? Sabi naman ni Idol Jolar 326, Busita at Villar, no. Busita, iboboto ko. Buisit. Buisita nga ang tawag ko dun eh. Epal yun eh. Hindi ko boboto yun no. Villar and Marcos, hindi rin po. Hindi sila ang inad ko mga idol. Kahit na alam ko na ginawa ni VP Sara yon dahil 10 lang ang PDP, syempre additional 2 para maging 12, si Camille Villar at si Aimee, hindi ko pa rin sila binoto mga idol. Iba po ang binoto ko. Oh no! Ay naman kay Idol Oplo, makabuntis? Sa kanya daw Duterte. Pero napasama daw si Soto, anyari. Diyos ko po naman mga idol. Syempre si Soto mga idol kasama yan sa alyansa. So hindi malayong hindi makapasok yan. Syempre part ng grupo ni Bangagski, di ba? Sabi naman ni Idol ABC, milyonaryo na si George, katulad ni Bautista. Kumulik na talaga siya. Sunugin ang kumulik. Wordplay yun nag-wordplay ka idol Ayos yan. Sabi naman ni Idol Celso, Hunasan daw at saka si Kirubin, no. Hindi po si Hunasan at Kirubin mga idol. Hindi rin po. Kahit isa sa kanila wala eh.
Sabi naman ni Idol Kirubin, speaking of Kirubin, mga idol, Kirubin din to, Kirubin Castro 1311, kunwari lang daw may glitch ang balota nila para mawala ang speculation na napa-insert nila ang Bam at si Kiko Matching. Oo nga guys, nakakagulat talaga yung Kiko na yan saka si Bam. Alam nyo guys, mas hindi pa kapanipaniwala sa fairy tale ang pagkapasok ni Bam at ni Kiko, mga idol. Yan ang dapat nilang imbestigahan. Paano nakapasok yung dalawang basura na yan? Tama. Diba? Dahil si Bam, mga idol, alam naman natin na sumali yan last election 2022 sa pagkasenador. Hindi yan nanalo eh. Diba? Siguro pang 14 yata yan o 13. Ewan ko number 13 ata siya o 14. Basta ganon. Okay? Ngayon, ang ginawa lang niya ni Bam is naging gamer lang yan. Habang wala yan sa Senate. Okay? Pa-video-video, ewan ko di ko sinusundan yung basura na yan kasi basura nga yan eh. And then after 3 years, okay, wala ka namang ginawang espesyal or anything. Okay? After 3 years, tumakbo ka ng pagkasenador, naging number 2 ka. Pucha, mas imposible pa sa fairy tale yun, mga idol. Diba? Saka nakapasok pa si Kiko Matching, diba? Imagine niyo yung mga idol. Napaka-imposible. Ano bang ginawa ng mga yan? Nung wala sila sa Senate, diba wala naman? Tama. Buti sana kung meron sila nagawang something special. Something na ikaka-proud ni Ate Shawi. Diba? Kaso wala naman eh. Diba? So, itong dalawang basura na to out of nowhere, nakapasok ng top 12. Top 2 saka 5 pa nga, mga idol. Diba? So, para sa akin guys, mas imposible pa sa fairy tale ang pagkakapasok ng dalawang basura na to, sa totoo lang. Real talk yun, mga idol. Ay naman kay Idol D-Rate Helen 5228, tama ka talaga. Ang karapal masyado ang dayaan. Totoo po yan. Alam nyo guys, nakapasok pa nga sila ng 6 diba? Nakapasok pa kayo ng 6. Imagine that. Na ang malakas naman talaga kung hindi dadayain ng eleksyon ay PDP laban. Kasi marami po talaga ang mga ka-DDS natin na bumoto sa mga yan. Ngayon nalaman nyo na malakas pa rin talaga ang mga DDS. Dahil nakapanalo pa kami ng Bongo, ng Bato at ng Marcoleta. Diba? At kung magiging legit ng botohan, pucha mas malakas pa pala ang mga Pinklawan. Dahil naipasok nila si Bam sa 2nd place. Saka pang 5th place, si Kiko Matching, di ba? Oh. Di mas malakas pa pala yung mga yun. Tama. Dahil kung malakas talaga ang mga lulista, loyalista, dapat na ipanalo nyo lahat ng miyembro ng alyansa. Tama. Di ba? At kung i-check natin, mga idol, ang resulta, nakaka 97.31% na po sila, mga idol. So malapit na po ito. Ilang kembot na lang tapos na ito, mga idol. Si Kuya Bongo 26.4 million. Pero kagabi, mga idol, kung napansin nyo yung thumbnail nung pong video ko kahapon, nasa 26 million na po yun. And then kaninang umaga, nagulat ako sa mga post ng mainstream media, 21.7 million lang ang boto ni Kuya Bongo. Bakit? Saan napunta yung 5 million, 'di ba? Na binawas nila. And then may nabasa akong isang post na meron daw sobrang 5 million na boto, mga idol. Imagine that. 5 million na boto. Pucha, saan? Sa boto kay Kuya Bongo kaya binawasan nyo? Diba? Maiintindihan mo pa, mga idol, kung ang partial na bilang kahapon mababa pa sa 21.7 million na boto ni Kuya Bongo, diba? Pero hindi nabawasan. So anong paliwanag dyan? Diba? Anong paliwanag dyan ni Garcia, mga idol? Bakit ganun? Dapat questioning ka. Diba? Tama. Dapat talaga questioning ka. Kasi paano nangyari yun, diba, mga idol? Binawasan yung boto, imagine that. Ano yung lokohan? Tama. Diba? So guys, ito po ang, I think, malapit na sa final na resulta ng botohan, mga idol. Adjust lang natin to, mga idol. Yan. Para nakapasok tayo sa loob. Okay? So congratulations ulit, mga idol, kay Kuya Bongo dahil naka 26.4 million votes siya. Na kung hindi nila binawasan, nasa 30 million dapat ang boto ni Kuya Bongo. O baka mas mataas pa
sa boto ni Kuting noon tumakbo siya sa pagkapangulo, no? Siyempre, siguro nakita nila, ay pucha, magiging 30 million si Bongo? Wag naman Baka ganun yung sinabi nila mga idol. May higitan pa ako ni Bongo. Aba, wag ganun, bawasan nyo ng 5 million yan. Baka ganun yung nangyari, di ba mga idols? Sige po naman. So ito guys, napaka-imposible po talaga na makapasok po itong si Bam Aquino mga idol. Gaya nga po ng sabi ko kanina, mas imposible pa sa fairy tale. Ganon ka-imposible. Pucha, nahihigitan mo pa si De La Rosa. Di ba? Solid yan mga idol, Senator Bato. Nahigitan mo pa si Tulfo. Di ba? Tumaangas tong Tulfo na to Kala mo kung sino to Kung maka-asta kay Kuya Bongo. Ano ka ngayon, ha? Ngayon ang resulta, number 1 siya. Anong sinasabi mo na wala siyang performance, Erwin Tulfo? Ha? Pucha, malasakit center pa lang, wala ka nang sinabi. Wala ka nang sinabi, boss. Tama. Dun pa lang uwian na Hundreds of malasakit center nationwide. Pucha, nagawa yan ni SBG. Ikaw, Erwin Tulfo, ano? Sumipsip ka lang naman kay Kuting, di ba? Ano naman ang ginawa mo Wala namang iba Ginagawa ka na ba? Real talk. Bukod sa pasali-salita mo sa yung mga news report, ha? Wala ka naman nagawa, Erwin Tulfo. Yabang-yabang mo. Tama. Diba? Number 5 pa si Mr. Juvenile Justice Law, diba? Si Kiko Matching, diba? Naka 15 million pa siya mga idol. Number 6 si Marcoleta. Nako, ang astig dito mga idol. Meron tayong Marcoleta sa Senado, diba? Another big brains nakaalyado natin sa Senado mga idol. Ping Lacson, nako, kasama to sa mga sacrificial lamb na theory ko Si Soto, nako. Oh, Soto yung pong sinabi mo ha. Na yung sahod mo ipamimigay mo, putya gawin mo yan ha. Oh, meron kang binitawan na salita, okay? Ngayon, syempre nakaupo na yan, ewan ko kung tutuparin niya yan. Good luck sa ating lahat mga idol. Pero bantayan natin mga idol. Bantayan natin yan si Tito Soto kung gagawin niya ba talaga yung sinabi niya. Na yung sahod niya raw ay ibibigay niya sa mga mahihirap at mga nangangailangan. We'll see, di ba? Pia Cayetano, number 9, 14.3 million. Si Camille Villar, naka number 10 pa, mga idol. Lito Lapid, number 11. And number 12 ay si Amy Marcos. Ilan lang ang lamang ni Lito Lapid sa kanyo. Okay, samantalang number 30 naman si Ben Tulfo. Naku, kung nagkataon, 3 na ang Tulfo sa Senado mga idol. Ang yayabang na ng mga yan sigurado. Siyempre, pucha, nakapasok na ako sa Senado. Ben Tulfo to. Di ba ganun yung mga salita ni Ben Tulfo sigurado mga idol? Ang aangas na mga yan, pucha, 3 Tulfo sana ang nasa Senado, no? Sa 20th Congress. Sayang si Idol Bong Revilla. Hindi nakapasok. 100k mahigit lang yung lamang ni Tulfok sa kanya. Sunod si Abby Binay, number 15. Abalos. Natawa talaga ako sa mga to Kawawa talaga Pinaasa silang lahat ni Kuting, Diyos ko po naman. Number 17 si Jamie Bondoc, Sayang, idol. Number 18 si Pacman. Philip Salvador, si Idol Epe. Number 19, sayang, idol. Si Buisita, number 20. Ba't kaya naisip ng mga ka-DDS natin na iboboto ko to si Buisita, no? KD Mendoza, Independent, Willie Revillame, naging number 22, mga idol. 8.4 million. Vic Rodriguez, sayang talaga. Number 23, 8.2 million. Raul Lambino, sayang. Number 24, na nagkaroon pa siya ng 8.1 million votes. Sayang. Tolentino, nakakagulat talaga itong mga idol na ginawang sacrificial lamb ni Kuting. Ito pa naman yung dikit ng dikit kay Kuting, no? Alam mo yung todo sip-sip? Alam mo yung lahing kasama, di ba? Sabay eventually ilalaglag ka pala. Sa bahay kasi si Tolentino kasi political butterfly to Kung saan ang malakas, doon nakadikit yan Kaya ayun, nilaglag ka tuloy ni Kuting. Para siyang sinipa no? Silang 5 sinipa. Parang sinipa sila ni Kuting, mga idol. Oh no! Saan na ba tayo? Okay. Tolentino.
JV Hinlo, syempre kasama sa PDP laban yan mga idol, binoto ko rin yan, sayang. 7.2 million yung boto niya. Doc Willie Ong, sayang din, no? 7.2 million din, number 27. Si Gringo Hunasan, mga idol. Sayang din. Si Luke, masamang espiritu yun, ha? Si Luke, masamang espiritu. 6.4 million. Naka 6.4 million pa siya, mga idol. Si Doc Marites Mata, oh, sayang. Binoto ko rin to, kasama sa Duterte to. Sayang, mga idol. Saka si Kibuloy, syempre. Teddy Casino, si Brosas, si Calyodi, puche, yung mga pro-NPA itong mga to, yo. Yeah. Hindi rin nakapasok mga idol. Si Kerubin, sayang din, no? So, yan guys. Ang mga nasa ibaba. Ang top 66 na hindi pinalad makapasok sa Senado. So, ulitin ko, congratulations Kuya Bongo. You deserve it. Sa totoo lang. Pero ito, yung number 2, hindi niya ba talaga deserve yan? Kasi, mas imposible pa sa fairy tale. Gaya nga nasabi ko. Yung pagkakapanalo ng Bam Aquino na to at ng Kiko Pangilinan na to. Di ba guys, nag-iiyak pa nga si Ate Shawin, di ba? Ba't ayaw niyong iboto si Kiko? Di ba? Alam nilang matatalo sila guys. Pero ba't andirito to ngayon? So ang tingin ko dito mga idol, plans ito. Para lang patunayan ni Kuting na wala silang kontrol sa resulta ng halalan.